Magandang araw muli mga ka-chicken tour at sa ating mga ka-backyard. Ngayon naman sa video ito ay pag-uusapan natin kung ilang porsyento ba ang namamana ng mga sisiw sa kanilang mga magulang. Ilang porsyento sa tandang at ilang porsyento rin sa inahin. Dahil merong nagsasabi na ang lahi ay nakukuha lamang sa inahin. Meron naman na nagsasabi na 70 to 75% ng lahi ay nakukuha sa inahin, lalo na ng mga anak na lalaki o mga stags. Yung isang viewer natin, ang tanong niya, Chicken Tour, bakit yung mga sisiw na lumalabas sa palahi niya ay puro talisayin, bagamat yung kanyang inahin ay kulay pula. So, paano nangyayari yon? So, yan ang sasagutin natin ngayon sa video na ito. Mga ka-chicken tour, balikan natin yung katanungan ng ating viewer na kung saan ba talaga namamana o nakukuha ang lahi ng mga manok, no? Kung sa tandang ba o sa inahin. Ngayon, yung katanungan na yan ang tinatawag natin na genetics. So, ano ba itong genetics? Ang genetics, ito yung paano na ipapasa ng mga magulang yung kanilang katangian sa kanilang mga sisiw o nagiging anak, no? Okay, so sa genetics, pag sinabing sa genetics, 50% na namamana ng sisiw ay galing sa tandang at 50% din ang nakukuha sa inahin. So ibig sabihin, yung dugo, no, ay hati sila. Sisiw ay nakakatanggap sila o siya ng dalawang genes. Isang gene ang nakukuha niya sa tandang at isang gene ang nakukuha sa inahin. So ibig sabihin talagang pareho lamang, hati talaga, no? Kaya mapapansin nyo, meron tayong naririnig o mga nakikita na 50% hats, 50% sweater, or 50% or 25% Rhode Island Red, 75% na ibang lahi. So ganon ang naririnig. So meron ding mga 3/4, 1/4. Ngayon, pero dito ngayon papasok mga ka-chicken tour yung tinatawag naman natin na dominant and recessive traits. So ano ba itong dominant? Pag sinabi nating dominant, ito yung dominante, na ito yung katangian na nagpapakita or makikita agad natin sa kanilang mga nagiging anak. At ano naman itong recessive traits? Ang recessive traits naman, ito yung katangian na hindi natin nakikita. Bagamat ito ay taglay din noong mga naging anak nila, no? So nakatago lamang sila pero taglay pa rin nila yung dugo na yon. Okay, so para mas madali, magbibigay tayo ng example. Ang pwede nating example ay umpisahan natin sa palong, no? Sapagkat yan ay nakikita agad natin. So, halimbawa, ang tandang natin ay pecom, no? Ano yung pecom? Ang itsura ng pecom, yung parang doble ang palong. Naalala ko nung ako'y bata pa, ang tawag ko sa pecom ay doble ang palong. Ngayon, at ito naman halimbawa ay ipapares natin sa inahin na straight comb o yung tuwid ang palong. So mapapansin nyo, kapag pinagpares nyo ang tandang na pecom at inahin ay straight comb, ang magiging anak nila ay mga pecom, no? Lalo na kapag ang tandang nyo ay puro sa pagiging pecom. Kahit pa puro din ang straight comb na inahin, ang lalabas sa anak nila ay pecom pa rin. Bakit? Sapagkat ang pecom ay dominante kaysa sa straight comb. Ngayon, paano naman kung magkabaliktad? Paano naman kung ang inahin naman ng pecom
at ang tandang naman ang straight comb. Ang magiging anak nila ay PCOM pa rin, sapagkat again, ang PCOM ay dominante kaysa sa straight comb. Ngayon, siguro may katanungan pa uli kayo. Paano chicken tour? Sinabi na kung taglay pa rin ang mga sisiw. Dahil sabi ko ay hati sila, di ba? Hati sila bagamat nakatago. Kailan lalabas yung mga straight comb? Magpapakita pa ba ang mga ito o nakatago lang palagi? Ngayon, magpapakita sila, ganito yan. Mapapansin nyo, kapag yung mga anak nila, no, di ba sabi ko, merong taglay sila pareho ng lahi ng straight comb at saka ng PCOM. Kapag yung mga anak nila na ito at sila din lamang ang nagpares-pares, mapapansin nyo, yung anak na lalaki, taglay niya ang lahing PCOM at straight comb. Ngayon, yung babae naman na sisiw ay taglay din niya ang dugo ng pagiging straight comb at PCOM. Mapapansin nyo, meron na silang dalawang pares. Meron silang isang pares ng PCOM at meron din silang isang pares ng straight comb. Ngayon, kapag sila ang nagpares-pares again, makikita nyo yung mga anak nila, doon na ngayon magpapakita at lalabas yung mga straight comb. At ganun din, may lalabas din na PCOM. Ang maganda pa nito, kapag may lumabas na straight comb, ito ay may pagkapuro na sa pagiging straight comb niya. Okay, so siguro para mas malinaw, balikan nyo yung original. Yung original, mapapansin nyo, ang dugo lang niya, nung original na magulang, ay isang PCOM at isang straight comb. Yun lang ang pinagpares. Samantalang yung mga anak, meron na silang dalawang pares dahil pareho nilang nakuha sa kanilang mga magulang. At kapag nagpares-pares yan, doon na magpapakita yung straight comb. Sana malinaw na yon mga ka-chicken tour. So yan ang sa dominant and recessive traits. Pero dito rin papasok yung tinatawag naman natin na dominant sex link. Dominant sex link, paano naman to? Sa dominant sex link naman, ang isang halimbawa nito para mas madali nating maintindihan ay yung kulay ng balahibo. No? Mapapansin nyo, kagaya ng katanungan ng ating isang viewer na bakit daw puro talisayin, so yun ang gagamitin nating example. So halimbawa, ang tandang na ginamit mo ay kulay talisayin. So kita nyo na, alam nyo naman ang kulay ng talisayin. At ang inahin naman ay kulay pula. Mapapansin nyo, ang magiging anak nila ay puro talisayin. Bakit? Sapagkat sa dominant sex link, ang tandang ay meron siyang dalawang chromosomes, sex chromosomes. Yung dalawang sex chromosomes niya, since meron siyang dalawang sex chromosomes, ay naipapasa niya yung kanyang katangian o yung kanyang pagiging kulay talisayin sa kanyang anak na lalaki at naipapasa din niya sa kanyang anak na babae. Samantalang ang inahin naman ay meron lang siyang isang sex chromosomes. At itong isang sex chromosomes na ito ay naipapasa lamang ng inahin sa kanyang anak na lalaki. Kaya kung mapapansin nyo, lahat ng anak nila ay puro talisayin. Ngayon, paano naman kung magkabaligtad? Ang tandang naman ang kulay pula at ang inahin naman ang talisayin. So mapapansin nyo, yung anak nila, na magiging anak nila na lalaki ay talisayin, pero yung anak nila na babae ay magiging kulay pula. Again, sapagkat ang tandang na ipapasa niya ang kanyang katangian sa anak na babae at lamang, samantalang ang inahin doon lamang na ipapasa niya dahil meron lamang siyang isang sex chromosomes na ipapasa lamang niya sa kanyang anak na lalaki. Okay, so yan, sana ay maliwanag na yon. So meron pang ibang mga dominant sex link, kagaya ng kulay ng paa, kung saan mas dominante yung mapapansin nyo, yung kulay puting paa, mas dominante siya sa kulay dilaw. At yung kulay dilaw naman,
na paa ay mas dominante sa kulay green, no? Ngayon, bibigyan ko kayo ng ilang guidelines, ano, para ilustrasyon, para maipakita sa inyo kung ano pa yung mga dominant and recessive traits at saka itong tinatawag natin na dominant sex link, no? Para meron kayong pagbabasihan. So, ngayon mga ka-Chicken Tour, ano ang kagandahan kapag meron tayong alam kahit itong mga basic lamang na sa genetics na ito, no? So, kapag may alam na tayo dito sa basic na genetics, hindi natin kailangan maging eksperto, mga ka-Chicken Tour, hindi natin kailangan maging eksperto. Ang kagandahan nito, kahit sisiw pa lamang, no? Pagkapisa, maliliit pa lamang sila, pwede na rin nating malaman kung alin ang lalaki o babae. Sapagkat, balikan nyo yung ating video, ano? Malalaman natin dahil sa dominant sex link. Alam na natin kung alin yung talisayin at kung alin yung kulay pula. Alam natin kung alin ang babae at lalaki, ano? At ganun din, kagaya nung isang nung ating nag-comment, hindi na ngayon tayo magtataka bakit nagkaganon, bakit nagkaganito ang naging palahi niya, sapagkat meron na tayong konting kaalaman sa basic genetics. So ayan mga ka-Chicken Tour, sana ay nagustuhan nyo ang ginawa kong video na ito. At kung kayo, no, pwede kayong mag-comment nga pala, no, sa palagay nyo, ilang porsyento ba sa inyong sariling opinion, nasaan ba talaga ang lahi ng manok o ng mga sisiw? Ito ba ay nakukuha sa ina? Kayo ba ay nabibilang doon sa nagsasabing 70 to 75% ng lahi, lalo na ng mga stags, ay nakukuha sa inahin? Kayo ba yung nabibilang doon sa nagsasabi na ang lahi ay nakukuha lamang sa inahin? Paki-comment lang sa baba, no, mga ka-Chicken Tour. So, kung nagustuhan nyo at ang video na ito, pwede kayong mag-subscribe at i-click nyo lang yung bell button at i-click nyo na rin yung all para siguradong mapanood nyo yung mga susunod ko pang mga video. So, maraming salamat. Thank you for watching and see you in my next video.